Sabi ni June Giray, yan po yung mga politiko na hindi talaga pakay ang paglilingkod sa bayan, kundi ang mas magpayaman. Aanhin naman nila kaya yan kapag nagpaalam na sila sa mundong ibabaw. Hmm. Ngayon ho, mga kababayan, eto meron sinasabi si Inday Sara Duterte. Mukhang gumagawa na naman ng issue. Ang hilig ng ating Vice Presidente doon sa mga paggawa-gawa ho ng issue, no? May uungkatin lang ako. Naalala nyo nung eleksyon, no? Gumawa ng issue si Vice Presidente. Sabi yung mga yung mga sila Luis Tro, may utang sa amin yan. Kung hindi ako nagkakamali, 8 o 9 na milyon yung sinasabi. Dahil nga daw po, yung pamilya Luis, yung asawa ni Jinx Luistro, mga kababayan, ay sa kanila tumakbo doon sa asawa niya na si Mans Carpio bilang abogado, tatayong abogado nung asawa ni Luistro. Sabi ko, saglit lang. Yung mga nakalaban ng mga Luistro, mga kakampi kung di umano ng dating Pangulo na tatay ni Sara Duterte. Tapos, si Mans Carpio ang tatayo o magsisilbing abogado. Parang doon pa lang, imposible na. Di ba? Kukuha ka ba ng abogado na alam mo na nandoon sa panig nung kabila? Hindi, di ba? Hindi. Kaya doon pa lang, sabi ko, questionable na yun Paano sila nagkautang, ganito, ganyan. Humarap po si Congresswoman Jinx Luistro, mga kababayan. Ano sabi? Nako, hindi naman pala sa kanila kumuha ng serbisyo para mag-abogado doon sa kanyang asawa. Ano po? Doon sa nag-aabogado ngayon kay Vic Soto, mga kababayan. Doon pala kumuha ng serbisyo. Ngayon, hinihingan nila si Inday Sara Duterte, bigyan mo naman kami ng kopya ng resibo na sinasabi mo na meron kaming pagkakautang sa inyo. Ano po ginawa ni Inday Sara, mga kababayan? May narinig na po ba kayo na sagot doon o sumagot pa? Wala. Di ba? Divina Law Firm, o yan, sabi ni Shiro Kansaki. Kung naririnig nyo po, mga boss chief amo sir, yung attorney buko, yun po yung attorney o lawyer ni Vic Soto, mga bossing, under the Divina Law Firm. Narinig nyo na po ba? Nagrebat pa si Inday Sara Duterte doon po sa issue niya na sinabi doon kay Congresswoman Luistro. Parang hindi na nagsalita, Wala na. Hindi na re-rebat. Bakit? Wala nang ipang re-rebat Wala naman katotohanan Ako ho, mga bossing, mas naniniwala po ako doon kay Congresswoman Luistro. No? Kasi humarap pong mismo At ipinaliwanag niya mismo at matapang na sinasabi niya, bigyan mo naman kami ng ebidensya na meron kaming pagkakautang sa iyo para naman mabayaran namin kayo. Di ba? Pero syempre nga ho, ang style, kapag yung alam mo na ikaw yung may sablay, hindi ka nasasagot. Tatahimik ka na lang. Kahit ano pang bato ng bato ng bato, kahit ano pang sabihin nung pagkakasagot ni Congresswoman Luistro, hindi nasasagot yan. Bakit po? Pagka sumagot, lalaki yung issue. Pag-uusapan lalo. Diba? Alam naman natin na imbento lang ni Inday Sara Duterte yun. Tahimik na lang. O tingnan nyo, wala na. Hindi na masyadong naungkat. Ako lang yung nakaalala. So eto ngayon, meron na naman. May issue na naman si Inday Sara Duterte. Para daw sa kanya, mga bossing, para sa akin. With matching at alam kong totoo. Para daw sa kanya at alam niyang totoo na nanalo po sila Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc. Sino boboto dyan? Si JB Hinlo at Richard Mata sa eleksyon. JB Hinlo, ngayon ko lang nga narinig yung pangalan niyan. Alam ko may dalawa na hindi kilala doon sa Duterte. Pero ngayon ko lang talaga naririnig yung pangalan niyang dalawa na yan.
Kung ako nga ho, araw-araw nakatutok po, mga kababayan. Sa Duterte nakatutok sa galaw ng politika. Tapos sasabihin nyo yung J.B. Hinlo at Richard Mata nanalo sa eleksyon? Saan? Saan? No? Asan ang patunay? Eto na naman. Kausap ko po IT expert. Eto na naman mga kababayan. Same thing. Naalala nyo po mga bossing. Alam nyo po, sabi ni Inday Sara Duterte, alam nyo, yung 20 pesos na bigas, kumausap ako ng eksperto. No? Kumausap ako ng eksperto patungkol daw sa 20 pesos na bigas. Hindi talaga kayang hindi talaga kayang gawin. Ayun, ang 20 pesos na bigas. Ayan ho, mga kababayan, nagkalat po sa Pilipinas ang 20 pesos na bigas. Kumausap daw siya ng eksperto. Although, alam natin mga bossing, na ngayon ho, 13 pesos pa ang sagot ng gobyerno. Di ba? 13 pesos pa ang sagot ng gobyerno diyan sa 20 pesos na bigas. Oh. Pero may naka-back up po na may mga yung pagpoprosesohan ng palay. Pag doon na po pinoproseso yung palay, kinikis-kis, pinapaputi yung palay ng mga magsasaka natin na tinawag ni Inday Sara Duterte na yung bigas daw nila ay panghayop daw. Biruin nyo ha, kapwa natin Pilipino. Kapwa natin Pilipino ang nag-produce, nagtanim nung mga palay na 20 pesos na bigas. Tapos masasabihan ng Vice Presidente, panghayop yung ilalabas na 20 pesos na bigas. Bigla naman po akong naawa sa mga kapwa natin Pilipino. Sabi nga po doon sa kanta, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Tapos sasabihin lang ng Vice Presidente, yung 20 pesos na bigas na yan, panghayop. Di po ba, mga bossing? Oh, kumausap pa daw ng eksperto, hindi daw kakayanin yung 20 pesos na bigas. Oh, ano nangyari? Nandyan. Sino po mga nakapila? Mga DDS. Nagkakandara pa yung mga DDS. Yung mga araw-araw dati ho, sigawan, nasa na yung 20 pesos na bigas? Ilabas nyo yung 20 pesos na bigas. Nahinto na po sila. Wala na pong mga masabi tungkol sa 20 pesos na bigas. Ayan na po, nabibili na po nila no? Nakakapila na po sila Yung mga DDS na humpy-dumpy. Di ba? Wala na silang maipambala. Idagdag nyo pa ho, mga kababayan. Idagdag nyo pa ho, mga bossing. Yung lagi nilang pinapaulit. Pinapaulit-ulit. Ano sabi nila? Naku, weak president yan si Bongbong Marcos. Nung napasok po sa Oblo, si Duterte at napasok sa Oblo, pangalan to, si Kibuloy, wala na. Hindi na nila masabi, mga bossing. O, di ba? O, eto daw. Dito naman, meron naman daw siyang kausap na mga IT expert naman ngayon na nanalo daw po. Sino-sino to? O, si Jimmy Bondoc, kilala ko yan. Idol ko ho yan, mga kababayan. Si idol ko ho yan pagdating sa pagkanta, mga bossing. Pero pagpasok po sa Senado, dehins po, mga kababayan. Gusto niyo mapatunayan na idol ko talaga yan. Si Jimmy Bondoc. O sige, bibigyan ko kayo ng kanta niya, no? Kabisado ko. O, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? O, if the London Bridge is falling, o anybody hear that sound? O, di ba? Ay, hindi. Uy, Mark, si Paulo Santos pala kumanta nun. Hindi pala si Jimmy Bondoc. Sorry. Ano ba ulit yung kanta ni Jimmy Bondoc? Nakalimutan ko lang, huwag kayong mag-alala. Idol ko talaga yan sa pagkanta. Ano? Oh. Hindi talaga totoo yung mga numero na lumabas. Sabi ni Sara Duterte. Naku ma'am.
Si Kibuloy din, ganyan din ang sabi. Di ba? Si Buloyski din ganyan ang sabi. Nagpapa-recount pa sila. Kailangan daw nila ng recount. Manual recount daw po. At naniniwala sila na panalo. Natatawa ko, hindi ko matapos yung sasabihin ko. Naniniwala sila na panalo sila. So eto, parehas din po nung pinapaniwalaan nyo na panalo yung 3 sa Duterte. Diyos ko po. Yung mga pangalan niyan nando sa dulo. Di ba? Parang hindi ho nga mga nakapasok sa top 20 ang mga yan. Oh, para sa akin, alam ko, totoo, nanalo po sila. Jimmy Bondoc, JB Hinlo, at Richard Mata sa eleksyon. Eto nga si Abalos eh. No? Oh, eto nga si Abalos eh. Mga kababayan, pangilan ng numero yata ni Abalos? 14, 15. Malapit doon sa katotohanan ng 12. Nung nakita niya, ay wala po, hindi tayo pinalad eh. Nag-concede na. Di ba? Nag-concede na agad, hindi po tayo pinalad eh. Tinatanggap po natin ang pagkatalo natin. Susubok ulit tayo sa susunod na eleksyon. Eto, yung mga nasa dulo, panalo, hindi nyo matanggap yung pagkatalo nyo. Ano kayo? Nagpapatawa? Kung sino pa yung mga nasa dulo ho, mga bossing. Kung sino pa yung nasa dulo, sila pa yung nagpapa-recount. Panalo daw po sila. Oy, Bise, iba na yan ha. Baka mamaya sumasama ka kay Kitty ha. Baka kung ano-ano na din ha. Baka wake and bake na din ang ginagawa mo kasi parang parang iba na yung naiisip ng Vice Presidente natin eh. No? Parang may tama na po ng wake and bake. Oh, ano yung sinasabi kong wake and bake? Paggising sa umaga, nagbe-bake ng almusal. Kung ano-ano iniisip nyo, kasama si Kitty Duterte. Alisin na natin to. Walang kwenta, panalo daw sila. Hayaan nyo na, pagbigyan na natin. Ano po? Pagbigyan na ho natin mga kababayan na sila ay panalo.